Ganun pala talaga ang buhay. Buhay na sino yung mga kasama mo nung meron ka. Hindi mo lahat magiging kasama pag wala ka na. Nakakaramdam din ako ng bibigat ng problema. Hindi ako rin. Kasi tao lang tayo eh. Kaya ngayon talagang ano man sabihin sa akin. Daming nagsasabi, laos ka na daw eh. Laos, walang kwenta, corny, o ano man. Kung dyan po kayo nagiging masaya, susuportahan ko po kayo. Siyempre, hindi naman natin hawak ang isip ng maraming tao. Basta ako, kung ano yung nasa puso ko, yun yung gagawin ko. Kung ano yung alam ko na tama, yun yung gagawin ko. Hanggat kaya ko, tatanggapin ko maging daan ako ng Panginoon para makatulong sa iba. It's another episode mga kasundot at welcome sa TWPS or Talk with Papa Sundot. At syempre, nakaka-excite na naman itong usapan. Ako, personally, sobrang excited ako dito sa ating episode na to dahil itong tao na to, hindi madalas to na makita as raw na tao. Kumbaga, napakasikat nito, lalo na sa Baguio. Grabe, dinadayo pa to ng maraming tao. At talagang ang daming napapasaya ng tao na to. In the past few years, in the past few months, talagang laman ng social media, laman ng TikTok, ng YouTube, ng Facebook, ang daming dumadayong tao para dito. But tonight or sa araw na to, sa episode na to, makakausap natin siya as Tito Noel. So, kilala siya sa tawag na Green Man of course. So, hindi na natin papatagalin pa. Ladies and gentlemen, I'm very excited sa episode na to. Let us all welcome Tito Noel or Green Man, yun. Tito Noel, grabe. So yun, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ako din, ayan, grabe. Hindi ko akalain na ang makakaharap ko ba ngayon, itong Green Man na talagang sobrang raw. Tito Noel talaga. Ito, tao. Tao talaga. Taong-tao ngayon. Hindi siya Green Man. Hindi tayo berdeng tao. Hindi siya berde ngayon. Ayan. Ayan ang natural na kulay ng Tito Noel. Ito. Diba? Kumbaga, natural na natural. Raw na raw. Oo. Kamusta naman, Tito Noel? Ayan. So yun, unal sa lahat, ayan, ako nga pala si Januel Reyes, also known as Tito Noel, Green Soldier po ng Baguio City. Ayan. Yun, tulad ng sinabi mo, kamusta naman ako? Eto, buhay pa naman. Oo. Yun ang malupit doon eh. Kaharap mo ba? Ngayon, nakaharap ko ba talaga? Oo. Gustong-gusto namin dumayo sa Baguio noon. Kasi syempre, gusto ko namin makita talaga. Syempre nakikita lang namin sa reels, ganyan, sa short. Yung boses mo na, kumbaga parang ganito pa. Kanina nakaharap namin siya as Green Man din. Iba talaga. Kumbaga, yung nakikita mo dun sa shorts, nakikita mo sa reels, parang, yung pala, ganun pa rin eh. Kung ano yung napapanood mo, yun yung karakter ni Green Man talaga. Yun yung karakter talaga ni Green Man. Pero ngayon excited ako sa gabi na to kasi hindi si Green Man yung makakaharap ko. Mm-hmm. Si Tito Noel yung makakaharap ko ngayong gabing to. Tama. Diba? Si Tito Noel. Ayan. Behind the Green Soldier. Walang kulay. Walang kahit walang karakter. Kolorete sa katawan. Ayan. So it's very talaga, kumbaga, ikaw to. Ako to. Eto na. Siyempre, gusto ko na pasandahan na agad, no? Sige. Siyempre, paano nga ba nagsimula ang isang Green Man or Tito Noel, diba? So yun, bago ako magsimula, isa akong yung simpleng empleyado. Empleyado ako na normal. Katulad ng iba. Naging pedicab driver ako, construction worker, Pedicab driver. Ang dami rin pa. Service crew, factory worker, lahat yan. Pinasok mo talaga? Pinasok ko talaga noon. Hanggang sa kung ano-ano. Kasi may trabaho mga tao na galing sa yaman yung pamilya. Oo. So ikaw talaga, nasa laylayan talaga yung buhay ng mga panahon na yun. Talagang kami, wala. Wala talaga kami sa buhay. Pero pinagmamalaki ko sa sarili ko na tinaguyod kami ng magulang namin ng maayos. Kahit na ang magulang ko lang isang simpleng manicurista ang mama ko. Oh. Driver. Ito sa Baguio rin to, yung mga magulang mo. Hindi. From Valenzuela to. Okay. Metro Manila pala talaga kayo originated. Talagang originally from Valenzuela City ako. Doon ako born and raised. Ngayon, yun nga, tulad ng sinabi ko,
wala kami sa buhay. Yung sinasabing salat talaga sa buhay. Oo. Ganun talaga. Nakamulatan ko ng sakto lang yung kung ano yung kinakain namin. Papa ko, truck driver ng basura. Talaga? Oo. Dito yan sa Metro Manila. Sa Valenzuela. Valenzuela pala. Valenzuela mismo. Oo, Valenzuela mismo. So talagang, yung tipong na nagkokolekta ng mga basura gabi-gabi, araw-araw. Oo, araw, gabi. Ganun ang trabaho nila. Siyempre ako, proud na proud ako those days na kahit pa sabihin mo na ganun ang hanap buhay nila, naitaguyod nila kami magkakapatid na maayos. Ilang kayo magkakapatid? 7 kami. 7. Mm. Ang dami rin. 7 kami. Hindi basta-basta. Pangalawa ako sa panganay, pero ako yung lumalagay na panganay sa aming magkakapatid. Okay, bakit? Kasi ganun? since nung pinanganak ako, yung kuya ko inampon ng... So hindi nyo na nakasama namin. yung kuya mo nun? Oo, hindi namin nakasama. Pero ngayon, nakakausap Okay. namin. Oo. So nagko-communicate na ulit kayo? Oo, meron na. Ang galing. So kahit nagkahiwalay kayo, bumabalik ngayon, nagkakausap pa rin kayo? Oo naman. Ang sarap. Oo naman. Syempre, kuya nyo pa rin yung kahit anong mangyari. Hindi mawawala yun. Siyempre, kapatid namin Kapatid yun eh. pa rin eh. Talagang, kumbaga ang nangyari lang sa bagay na nawala, siya yung kuya, ako yung naging kuya. Literally. Ikaw yung tumayong parang pinakapanganay sa lahat. Oo, sa lahat talaga. Kumbaga parang breadwinner ng pamilya. Masasabi kong ganun kasi bata pa lang ako, talagang gumagawa na ako ng paraan kung paano ako makakatulong sa magulang ko. Kasi nakikita mo yung kahirapan din ng buhay. Mismo. Tsaka gusto ko makatulong para sa mga kapatid ko. Grabe rin, no? Hindi rin pala ganun kadali na kumbaga, kasi yung mga tao, alam mo, nakikita nila eh, na kumbaga parang sumikat si Greenman, di ba? Yun yung realidad eh. Di ba? Hindi naman talaga si Tito Noel agad yung sumikat na nakilala ng mga tao. Oo naman. Pero behind sa ganung kwento, ang daming napapasaya ni Greenman. Salamat. As in sobra. Kahit Salamat. ako, pinapanood ko yun sa, talagang, alam mo yun, pinapanood ko pag gusto ko sumaya, yung maliit na boses. Lalo yung kasagsagan talaga ng kasigatan mo nun, di ba? Salamat. Yun. Saludo ako doon kasi ganun pala kalalim din yung pinagdaanan mo. Diba? Marami. Mhm. Marami akong pinagdaanan sa buhay. Isa sa pinakamabigat na pinagdaanan ko sa buhay. Yung nawala mismo yung sumunod sa akin na kapatid. Namatay. Sorry. Yun yung Wala isang siya. pinakamabigat na naging sorry ah. Okay lang. Yun yung isang mabigat na naging pagsubok sa akin bilang entertainer na ako, paano ako makakapagbigay ng kasiyahan kung ako mismo durog. Ang hirap nun kasi syempre Yun trabaho lang. mo yun. Hindi, di ba? sorry. Hindi kasi Okay lang, Tito Noel. Hindi ko makakalimutan yung pagkakataon na yun. Kasi after mawala nung kapatid ko na yun, few months, pumutok si Greenman. Kaya, alam ko sa sarili ko, siya yun. Nasa taas talaga. Talagang, Kapatid ko. Tsaka talagang syempre tinulong. si Lord. Ginabayan ka rin ng kapatid mo. Oo. Hindi ka pa rin pinabayaan kahit Oo. So sobrang bigat nun. Siyempre, kumbaga, isa sa inspirasyon mo rin nun. Ang hirap na gawin yung pagpapasaya ng ibang tao na ikaw talaga, tama yung sabi mo eh, durog talaga yung puso. Oo. Durog ako nun. Yung kahit gaano ko katatag sa pagbibigay ng simpleng kasiyahan sa maraming tao. Pag may problema ko, kailangan, bago ako sumalang sa set, kailangan yung sarili ko maging masaya ka. masaya. Hindi ko kailangan ipakita sa mga tao na durog ako. Yung ako may problema. Hindi mo pwedeng ipakita yun eh. Kasi Kailangan yung masayahin ng hindi Greenman. magiging masaya. Totoo. Hindi magiging masaya yung mga tao na nasa paligid ko. Kapag ka nakita nila mismo, ako malungkot.
Yun yung pinaka masasabi ko na mabigat na pagsubok sa akin kapag sumasalang ako Kahit may problema bilang ka. si Greenman. Tama. Oh. Kahit may problema ka, kailangan maging masaya ka para sa makita nila, ma-feel nila na masaya ka. Oo. Kasi yun nga, tulad ng sinabi ko, yun nga yung trabaho ko eh. Ang magbigay ng simpleng kasiyahan sa pamamaraan na meron ako. Kaya yun, sa lahat ng tao na nakikita ko sa daan, saan man lugar, wala ko ibang hangad kundi magbigay lang ng kasiyahan. Na talagang, sabi ko nga sa ganyang bagay, minsan, ibang tao kasi di nakikita yon, di ba? Minsan nakikita nila yung mga sinasabi mo, yung nilalabas mo. Sabi ko nga, ang nakakita nun yung Diyos, Oo. yung puso natin. Oo. Pwede tayong husga ng ibang tao. Marami. Sobrang dami, di ba? Ang dami. Sa akin, hindi ko binibilang ko ano yung mga gandang bagay na nagawa ko. At never akong humingi ng anumang kapalit sa magagandang ginagawa ko sa kapwa ko. Talagang marami ring natulungan ng Tito Noel o Greenman. Oo. Sino-sino ba yung mga natulungan na yan? Sa totoo lang, Actually, yung mga nanonood, natulungan mo na agad yun eh. Pero syempre may mga behind na, alam mo yun, lalo yung kasikatan mo, yung meron ka, mga panahon na yun. Di ba? marami. Never ako nagdamot, lalo nung meron ako. Pero sadyang ganun pala talaga ang buhay. Yung buhay na kung sino yung mga kasama mo nung meron ka, Hindi mo lahat magiging kasama. nung Pag wala wala ka. ka na. Oo. Kasi sinasabi nating madilim na no, panahon. Nakakaramdam din ako ng ng problema, mabibigat na problema, na bagay na iniinda ko rin. Kasi tao lang tayo eh. totoo. Problema. Which is hindi nila nakikita. Hindi Hindi namin nila nakikita. Kami mismo na nanonood sa'yo. Parang nakita mo si Greenman. Uy, ang saya ni Greenman parang walang problema. Pero behind pala nito, ito yung, Oo. yun ang Tao lang reality. tayo eh. Tao lang tayo, nakakaramdam tayo ng sakit ng pakiramdam. Nasasaktan tayo kapag napapangitan tayo ng nakakatanggap tayo ng hindi magagandang salita. Kasi minsan, kala ng iba, wala, o hindi niya na yan nararamdaman. Diba? Oo. Sa totoo lang, dinanas ko din yung sobrang daming dito sa sinasabi nilang kasikatan. Dinanas ko din dito yung sobrang dami bumabati ko sa akin sa mga bawat pagkakamali kong ginagawa. Ako personally, nakikita ko yun. Ang daming hati eh. May masaya, may galit din. Kasi nandun ka sa peak eh. Those days. Pero ngayon, sa totoo lang, ngayon, wala na akong pakialam eh. Wala na akong pakialam kung ano pa sasabihin sa akin ng iba. As long na kaya kong gawin, kung ano yung sa tingin ko dapat kong gawin. Higit sa lahat, alam ko sa sarili ko na wala akong tinatapakang tao sa pamamaraan na ginagawa ko sa mundo. Ayoko magutom yung pamilya ko. Ako, dun ako saludo sa'yo, Tito Noel. Ayoko magutom yung pamilya ko. Kasi kapag ka nagpa-apekto ako sa lahat ng mga binabato sa akin ng kung sino-sinong tao na hindi ko naman personal nakakakilala, matatalo ka sa mundo. Paano rin yung pamilya mo? Oo. Lahat sila. Maraming umaasa sa akin na pamilya ko. Na hanggat kaya ko, gagawin ko yung best ko eh. Para sa kanila. Lalo na sa dalawang anak ko. Kaya ngayon talagang ano man sabihin sa akin, laos, Daming nagsasabi, laos ka na daw eh. laos, walang kwenta, corny, o ano man. Kung dyan po kayo nagiging masaya, susuportahan ko po kayo. Yun lang. Sobrang nun. Ito po yung realidad eh, no? Na hindi naman lahat na nakikita natin sa social media, kumbaga, yun na yun eh.
ang dami talagang bigat na kahit nagpapasaya ng ibang tao, sila pala mismo may dinadalang bigatin din, no? Na minsan yung mga binibitawan nating salita, di ba? Hindi pala basta-basta dapat yun. Dahil tao lang din, ang mga influencers, mga, alam mo yun, lalo sa gitna ng kasigatan, di ba? Hindi ko inisip ni minsan na ako sumikat. Oo, siguro. Sa paningin ng maraming tao. Sumikat ako sa paningin nila, pero sa sarili ko mismo, hindi ko inisip na ako sikat ako. Kasi kung ano yung Noel na kung sino yung Green Man o kung ano man karakter na ginagamit ko noon, hanggang ngayon na nag-stick na ako sa Green Man. Ako pa rin to eh. Walang pagbabago. Ikaw pa rin si Green Man na nagpapasaya ng tao. Ako pa rin. Actually, hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin yung, di ba? Oo, ako pa rin. Ito pa rin. Hindi ko ma-imagine na isang Green Man talaga, kumbaga, na nagpapasaya ng maraming tao. Nahusgahan pa rin ng mga kapwa nating Pinoy. Kapwa pa rin natin mga tao. Siguro, I think, this is the best time, di ba? Na, I think, lahat ng nanonood nito, lahat ng makakapanood nito, naintindihan natin. Ang hirap po magpasaya. Sobrang hirap magpasaya. Di ba? Lalo na kung ikaw mismo, hindi ka okay. Oo. Sobra. Hindi ka okay. Sobra. Kailangan mo pa rin maging masaya. Kailangan mo pa rin ipakita sa mga tao na okay lang ako. Kahit nakakabasa ka ng, lalo as influencer, sabi nga nila, pag pinasok mong pagiging influencer, tatanggapin mo na. Tatanggapin mo na yung masayang mga comments, yung mga bash, yung mga malulungkot din na comment. Ako hindi ko na iniisip yun eh. Kung minsan kapag halimbawa nagbabasa ako ng mga comments, pinipili ko na lang yung mga good. Ngayon kapag alam kong negative, pass ka agad. Hindi mo na tinitignan. Hindi ko na tinitignan. Hindi na ako nagpapa-apekto. Kasi kapag ka nagpa-apekto nga ako, talo ko. Diba? Hindi ka pwedeng hindi mo na pagpatuloy yung ginagawa mo. Parang pinatunayan ko lang na totoo yung sinasabi nila. Diba? Kaya, sa lahat ng hindi ako tanggap, hindi nagagandahan sa mga bagay na ginagawa ko. Kayo yan eh. Bakit ko kayo pipilitin na gustuhin ako? Diba? Ganun lang kasimple yun. Kung hindi mo ako gusto, okay. Salamat. Pero kung na-appreciate mo kung ano yung pamamaraan ko sa buhay, maraming salamat. And I think marami pa ring taong nakaka-appreciate sa'yo. Marami pa ring taong nagmamahal sa'yo. At inaabangan syempre yung mga pinupost mo pa rin sa social media, no? Patuloy pa naman. Di ba? Patuloy pa naman tayong gumagawa ng paraan. At ako, saludo ako kay Tito Noel talaga. Kasi hindi madali yung bagay na yun. Kahit ako as a starter, nagsisimula na mag-push na mag-influence sa ibang tao, hindi madali yung ganitong bagay. Pero ang sarap sa pakiramdam, pag yung ibang tao natututo, nagiging masaya. Oo naman. Di ba? Ito, pinagsisimula ka dito syempre, di ba? Paano mo naman naisipan na, sabi mo nga kanina, from construction worker, lahat pinasok mo eh. Hindi madali naging buhay mo bago mo rin na tungtong na right now, 1 million followers, tama ba? On Facebook? Almost? O mahigit pa? 2 million. 2 million. Hindi ganun kadali. Paano mo naisip na pasukin ko to? Sa totoo lang kasi syempre, nung una pa, komedyante na talaga ako. So, likas na talaga yung pagiging komedyante. Ligas. Hanggang sa may mga entertainer sa Harrison, naging kaibigan ko, hanggang sa nag-try out ako. Hindi na ako pumasok sa trabaho ko dun sa Harrison. Hanggang sa, yun, naging mime na ako. Doon mo na sinimulan yun. Doon ko na sinimulan. Napakalayo ng mga ganung bagay. Bigla kang doon ko na sinimulan yun. Nagsimula ako doon way back 2013 sa Harrison Plaza Mall. Pero hindi nagtagal yun kasi gawa ng 1 month lang. 1 month lang inabot yung mismong ano na yun. Journey mo doon sa kasi lahat, trabaho na yun. natanggal kami lahat. Dumami kami.
Hanggang sa nagkanya-kanya kami, bumalik na naman ako sa mga bagay na pwede kong i-discard sa buhay ko. Oo. So kailangan mo dumiskarte talaga kasi Siyempre, Mhm. that time kasi may anak na ako. Kaya sabi ko ayoko magutom yung anak mo anak ko, at pamilya mo. pamilya ko. Hanggang sa Sino nag-introduce sa'yo niyan? Yung pagiging ganyan. Yung... ako lang, Ikaw lang ako talaga? lang mismo yung lumapit sa kanila na naging kaibigan ko. Dati kasi doon sa Harrison Plaza Mall, rerentahan mo kasi yung costume. Okay. Ikaw na bahala mag-idea kung anong gagawin mo doon sa costume. Kung paano mo siya in character. Di, nagawa ko yung best ko. Hindi nga lang kami nagtagal sa lugar na yun. Hanggang sa gumawa ako ng sarili kong costume, napunta kami sa Baguio City. Pagpunta namin sa Baguio City, sinubukan namin way back 2014. Grabe, 2014. Isang dekada na. Mag-isang dekada na ako sa Tagal Baguio. na. Grabe, sobrang tagal na. Kailan yung time na pumutok na si Greenman? 2021. Grabe. Ganun katagal din. Oo. Pero that time, inisip mo na ba, oy, possible, feeling ko. Syempre, yung mga 2014 to 2018, wala pa naman ganun ka nung social media eh. Pero naisip mo ba, uy, baka mag-trending ako? Hindi. Ganun. Wala talaga. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ako mismo papasok sa Sokmed. Kasi, hindi ko naman inaasahan talaga eh. Hindi ko inaasahan. Ang gusto ko lang mangyari kasi nung dati, magawa ko yung gusto ko. Kasi ang gusto ko, makapagpasaya lang ng maraming tao. At the same time, kumita. Oo naman, yun ang, hindi naman tayo magpapa, Oo naman. diba? Papaka-hypocrite Sino dito. ba naman tao hindi kailangan ng Oo. pera? Lalo na yung mga panahon na yun, na kailangan Oo. mong buhayin yung pamilya mo, may anak ka na. Tama. Pero kasi ako, first priority ko, maging masaya yung mga taong nasa paligid ko. Grabe. Kasi, alam ko sa sarili ko na kapag ka sila naging masaya sa ginagawa ko, na-entertain ko sila, Iba yung fulfillment nun. alam ko meron silang, alam mo yung parang sasabihin natin na alam nila kung paano sila magbibigay na hindi mo na kailangan hingin pa. Totoo yun. Kumbaga na-entertain mo sila kung ano yung bukal sa puso nila, Tama. ibibigay nila. Tama. Nang hindi mo kailangan magdikta kung ano ibibigay Tama. nila. As of now, nakaugalian ko yung bagay na nagsushow ako sa Session Road. Hanggang ngayon simula noon hanggang ngayon. At patuloy ko pang gagawin na habang nagsushow ako sa Session Road o kung saan man, basta nasa set ako at may tape box ako, habang hindi pa ako nagbibihis bilang ako na si Tito Noel talaga. Habang hindi pa ako nagbibihis bilang ako, kung ano yung laman ng tape box na yun, hindi pa para sa akin. Para kanino na yan? Hindi pa para sa akin. Hindi pa para sa'yo. Hindi pa para sa akin. Hanggat hindi ako nagbibihis hindi ko tinatanggal yung postura ko as Green Soldier o kung ano mang costume gamit ko. Hindi pa para sa'yo. Hindi pa para sa akin yun. Para pa sa lahat yun. Sa lahat ng tao na gustong lumapit. Sa lahat ng taong makikita mo sa set na, uy, merong nanghihingi ng konting donasyon. So umaabot sa punto rin ganun na nagbibigay ka pa rin ng... Kasi hindi nakikita to ng ibang tao. Ako hindi ko alam. Na may mga ganun pala lumalapit din kay Tito Noel or kay Greenman na... Kasi hindi naman lahat kailangan natin ipakita. Di ba? Hindi lahat kailangan natin ipakita. Kung meron man tayong ako sa personal ko na pinapakita ko kung minsan hindi para magmalaki, kundi para gayahin ng maraming tao na kahit sino pwedeng tumulong. pwedeng tumulong. Ang ganda Kahit nun. konting halaga. Mhm. Marami man, konti, dakot o ano man yan. Malaking tulong yan. Kasi lahat tayo deserve natin na magkaroon ng munting biyaya. Ang galing. Ikaw na parang from something nothing, na bigla ka nagkaroon ng superpowers din, no? Hindi lang hindi lang superpowers na makatulong, kundi makapagpasaya din. Tapos ngayon, tinitignan mo pa rin na makatulong pa rin sa iba nang hindi nalalaman ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang ng ibang tao, makulit si Greenman, nagpapasaya lang ng tao. Pero this time, may ganun palang kwento behind. Ako hindi ko ini-expect yun, yung mga ganung kwento. Well, syempre hindi naman natin hawak ang isip na maraming tao. Basta ako, kung ano yung nasa puso ko, yun yung gagawin ko. Kung ano yung alam ko na tama, yun yung gagawin ko. Hanggang dun ako. Hanggat kaya ko,
Hanggat kaya ko, gagawin ko. Gagawin mo talaga. Tatanggapin ko maging daan ako ng Panginoon para Maging blessing makatulong ka rin sa sa'yo. iba. Galing. Maging blessing sa iba. Kasi minsan, ang form of blessing, no? Sabi nila, pera lang. Pero hindi eh. Pwede palang maging kasayahan yung blessing din sa ibang tao. Yung mga malulungkot na tao, malay natin, may pinagdadaanan talagang iba, nawalan ng mahal sa buhay, mapapanood yung video mo, nakapagpasaya ka ng ibang tao. Diba? Pero ito Tito Noel syempre alam naman natin sa social media napakabilis ng trend. Napag-usapan din namin to, no? Ni Boss Lucio sa na kumbaga may hype eh, 'di ba may hype eh. Meron. So dumating ba sa time din syempre na parang wala na tong katapusan, feeling ko sikat na talaga ako as Green Man. Ito na. Dumating ba yung oras na ganun? Sa totoo lang, Kasi may mga nababasa, yabang na ni Green Man. Kala mo kung sino na, porket ganito na, ang yabang-yabang na. sa totoo lang, aminado ako sa sarili ko. Aminado ako sa sarili ko na kinain ako ng kasikatan. Kinain ako ng kasikatan, bagay na sobra kong pinagsisihan sa sarili ko dahil akala ko noon hindi na matatapos yung kasikatan. Ngayon, sikat? Oo, sikat ka. Sikat kung iisipin sa iba. Sikat ka kung paningin ng iba yung ka. Pero hindi lahat ng sikat meron. Totoo yun. Totoo yan. Kala kasi nila sobrang yaman mo na. Sa dami ng views, sa dami ng mga kumukuha sa'yo. Akala nila yan. Kasi, tulad ngayon, nag-iisip kami ng asawa ko na kung ano-anong paraan para magkaroon. Bagay na hindi ko naisip nung marami ako noon. And ano yung na-realize mo ng mga panahon? Kasi nung yung nangyayari sa akin nun, masyado kasi akong ganito sa pera. Mm-hmm. Ano Hindi- ibig sabihin na parang talagang ayaw Ganito. mong... Mhm. Ay, labas talaga lahat. Labas. May lumapit sa akin na pamilya, bigay. Kailangan kong tulungan yung pamilya ko. Lahat, bigay. Dumating ako sa punto na talagang hindi ko tiniran yung sarili ko. Kaya ako nasabi na kinain ako ng sistema ng kasikatan dahil feeling ko, porkit may dumadating sa aking biyaya, hindi mauubos. Yun yung punto ko. Yun yung punto ko na kinain ako sa mismong kasikatan. Pero yung sinasabi ng marami na kinain ako na, uy, mayabang yan, ganito, Yumabang ganyan. na. Walang magbabago sa akin kasi ako to eh. Ako Totoo. ito eh. Mhm. Ako to. Kung ako, nakilala ninyo ngayong mayabang, dati na akong mayabang. Totoo. Kasi wala akong binago sa sarili ko eh. Kung tutusin, hindi ko nga in-name na sikat ako eh. Hindi ko mo in-name. mag-aakala, di ba? Hindi ko in-name. Sa totoo lang, ayokong tinatawag na, uy, Lods, uy, boss, uy, sikat ka na, mayaman ka na, ganito, ganyan. Ito ako, normal pa rin. Normal pa rin. Kung sino yung nakilala nilang Tito Noel Mismo. or Green Man noon, Mismo. yun pa rin. Mismo. Yun yung gusto kong iparating sa maraming tao na, oo, tao tayo. Marami tayong pagkakamaling nagagawa sa mundo. Walang perpektong tao. Walang perpekto. Oo, entertainer ako. Kung minsan meron ako mga problema nangyayari sa pag-entertain ko. Aminado ako doon. Pero lahat naman tayo eh. Pwede naman tayo magbago eh. Pwede natin baguhin yung mga pagkakamaling meron tayo. Di ba? Bagay na kung minsan yung mga taong mapangusga. Sobrang dami na sila na mismo yung naguhubad sa pagkatao mo. Minsan ka lang nakitaan. Sa dami mong pinasaya. Sige, sabihin na natin na napakarami kong nagawang pagkakamali. Pero lahat tayo nagkakamali. Inamin ko.
Hindi ako perfecto. Pero wala akong ibang hangad kundi magpasaya ng tao. Tama. Walang iba. Yun at yun eh. Yun. Napag-usapan namin yun. No? Yung last podcast ni Boss Lotion. Doon ko pa rin babalik eh. Kung bakit mo sinimulan yung pagmamime. Diba? Pag binalikan mo yun, doon mo ma-realize na hindi ko pala kailangan pakinggan yung mga noise sa paligid ko. Kailangan kong balikan yung basic. Yung simula. Alam mo ba kung bakit ako pumasok sa pagiging entertainer, sa pagiging street mime, statue mime? Wala lang. Gusto ko lang magpasaya ng taong posibleng nasa paligid ko. Yun lang. Oh. Doon ka bumabalik din. Sobrang same. Yun yung kay Boss Lucio talaga. Yun yung pinanghahawakan ko sa sarili ko. Yun yung pinanghahawakan ko sa sarili ko na gusto ko lang magbigay ng kasiyahan. Sigala ng iba, pera-pera, di ba? Sa totoo lang, pera-pera. Sa dami na nagsasabi sa akin na, uy, mukhang pera yan. Uy, 250. Sa set ko kasi nagsasalita ako ng ganun. Oo, yung mga birong ganun. Birong ganun. 150, 50, kuripot, etc. etc. Part of the act. Part of the act. At yun na hindi naiintindihan ng iba. At yung sinasabihan ko na tao na, uy, kuripot, 250, ganto ganyan, tumatawa. Pero syempre, deep inside, hindi natin nga alam kung ano yung nararamdaman. Pero umaalis yung mga taong binibiro ko na yun ng masaya. Masaya. At the same time, sinasabi ko na, joke lang. Di ba? Well, actually, tingin ko, kahit wala pa nung camera, sinasabi mo na yan, yung biro na yan. Dati na. Di ba? Dati na. Nagkaroon na lang ng camera at doon na lang, syempre, yung iba, sumasabay talaga sa kasikatan mo rin ng mga panahon na yan. Di ba? Wala tayong magagawa sa ganung bagay. Linawin ko lang. Sa lahat po ng makikita ko na gusto magpa-picture, manonood, may tip box po ako. With or without tip. Gumiti lang po kayo sa simpleng pamamaraan ko ng pagbibigay ng kasiyahan. Sa pag-appreciate nyo po sa akin, masaya na po ako doon. Sobrang saya ko na po nun. Yung umuwi po kayo, umalis po kayo sa set ko, umalis po kayo sa lugar kung saan nyo po ako nakita nang nakangiti. Malaking bagay na po yun sa puso ko. Grabe. Anong status ng Tito Noel ngayon at Greenman? Kung susumahin mo noon na kasagsagan ng kasigatan. Kasagsagan, masasabi natin kasagsagan ng yaman. Hindi mayaman. Yaman ng kaibigan. Maraming lumapit bigla. Yaman ng kakilala na hindi mo naman kakilala. Siguro pwede na rin natin sabihin na naging mayaman nung minsan. Na bagay na hindi ko napanghawakan ng maayos. Yung mga dumadating na blessing sa akin nun kasi hindi ako madamot. Sumobra as in na wala akong naitira. Sarili. Ngayon, marami pa rin naman kumukuha. Lubos pa rin ako nagpapasalamat sa mga tao na nagtitiwala at nagtitiwala na may naibabahagi pa ako kung saan nila ako kailangan. Patungkol na lang sa mga special occasions, birthday parties, grand openings, mga ganun. At ngayon natin makikita na yung Tito Noel o Greenman, ganun pa rin, the same pa rin. Wala naman nagbago Wala pa rin. Alam mo kung ano yung merong pagbabago? Ano yun? Mas lalo kong inaayos yung sarili ko sa pamamagitan ng pagtatama ng mga pagkakamaling ibinabato sa akin. Katulad noon, na sinabi mo nga kanina, di ba? Parang di mo kalain na dadating din pala sa time na magpo-fall down ng isang Greenman. Akala mo tuloy-tuloy yung pagsikat. Bukod doon, ano pa yung mga bagay na tingin mo, di ba? Na pagkakamali mo.
At ngayon, pilit mong inaayos lahat. Siguro, hindi ko naman siya masasabing pagkakamali. At siguro ito, pwede na rin sabihin na natin na para sa lahat. Kung ikaw magkakaroon ng pagkakataon na magtira ka kahit konti sa sarili mo. Kasi hindi lahat ng tutulungan mo, tutulungan ka. Hindi lahat ng naalala mo, maaalala ka. Unahin mo yung sarili mo, itaguyod mo yung sarili mo, buhayin mo yung sarili mo at sarili mong pamilya. Payamanin mo yung sarili mo, pakainin mo ng masasarap yung sarili mo, yung pamilya mo. Gumawa ka ng negosyo sa sarili mo, huwag mong sayangin yung pagkakataon na magkakaroon ka. Para magkaroon ka ng pagkakataong matulungan yung iba mo pang pamilya. At iba mo pang pamilya, kaibigan, at iba pang taong gusto mong tulungan. Para tuloy-tuloy, may manghuhugutan kang pinansyal para makatulong ka. Hindi kasi pwedeng maging blessing sa ibang tao nang ikaw mismo kulang ka. Yun yung nangyayari sa akin. Nang ikaw wala ka. Yun yung nangyayari sa akin. Yun yung nangyayari sa akin kung bakit hanggang ngayon nangungupahan ako. Oh, Nangungupahan ka pa rin ngayon. hindi naman nakakahiya yun. Totoo yun. Mahirap naman kami talaga eh. Nangungupahan lang kami hanggang ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun habang buhay kaming mangungupahan. Sobrang gusto ko yun. Oo, nagkaroon ako ng pagkakamali sa pagkakaroon ko ng munting yaman. Pero hindi ko masasabing pagkakamali yun dahil pamilya ko, binuhusan ko, wala akong tinira sa sarili ko. Naging selfish ka para sa sarili mo. Mismo. Kaya hanggang ngayon nangungupahan ako. Bagay na hindi ko naman pinagsisihan, pero kung inuna ko yung sarili ko, hanggang ngayon natutulungan ko sila ng gusto. It's a lesson, no? Lesson. Sabi nga nila, sa panahon na masaya ka, lahat kasama mo eh. Mismo. Pero sa gitna ng dilim, dun mo makikilala yung mga tao, nasasamahan ka pa rin. Totoo. Meron man o wala, ang Totoo. isang Green Man o Tito Noel, di ba? Ay, yun yung yun yung parang isa talaga sa pinaka maiintindihan mo sa ganyang sitwasyon, di ba? Kumbaga, lumalabas talaga yung tunay na kulay ng mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, mga bago mong kakilala. Ako sa totoo lang sa sarili ko sa lahat na nakasama ko ng kasiyahan, kalungkutan, nawala, bumalik, literal na nawala, maraming salamat. Kasi syempre, naging bahagi kayo ng buhay ko. It's a treasure pa rin, no? Baga, tinitreasure mo pa rin lahat ng tao. Lahat. At para sa akin, lahat ng bagay na yun, hindi pa rin naman aksidente yun. At sigurado naging malaking ambag yun sa buhay mo, Tito Noel. Naman. At na ngayon, magagamit mo ulit. Sabi mo nga, nag-fall down para makabangon ulit. Oo naman. Di ba? Maraming pagkakataon. Huwag kang mawawalan ng pag-asang bumangon. Nadapa ka man ngayon, bukas bumangon ka. Nadapa ka man bukas, sa susunod bumangon ka. Hanggat may buhay ka, hanggat may pagkakataon ka para bumangon ka. Huwag kang mawawalan porket lagi ka na dadapa, lagi kang natutumba. Tuloy mo lang. Hanggat may buhay, may pag-asa. Tama. Hanggat may naniniwala, may pag-asa. Hanggat may naniniwala, maging totoo ka. Paniwalaan mo yung mga taong naniniwala sa'yo talaga. Yung patuloy na naniniwala sa'yo. Mismo. Naniniwala sa mission mo. Naniniwala sa pagpapasaya mo sa ibang tao. Mismo. Grabe. It's another side of Tito Noel or Green Man. Hindi ko alam kung nakipag-podcast ka na ba sa o nagkwento ka na ng ganito, pero I appreciate everything na pinag-uusapan natin ngayon. Sa totoo lang, ngayon lang. Maraming salamat. Ngayon ko lang nilabas lahat ng nararamdaman ko literal. Sobrang raw. This past few months, years,
Dito ko na lang in-express lahat. Grabe. Anong natutunan mo naman na ngayon, andiyan ka na eh. I mean, siguro hindi mo rin naisip noon, di ba? Sabi mo nga kanina, na parang anytime pwede ka pala mag-fall down. Kala mo nun, puro saya, puro kuha ng, ano mo yun? Simple lang. Kung may mga pagkukulang ka, itama mo. Kung may mga pagkakamali ka, ituwid mo. Kung may pagkakataong ka, ipagpatuloy mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hanggat kaya mo, isipin mo lagi lahat kung para kanino. Lalo na kung para sa pamilya mo. Ibang usapan talaga pag pamilya. Lahat kaya mong gawin. Kaya mo magpakatanga sa gitna ng maraming tao na kahit mukha ka ng tanga nagpapatawa dun. Iniisipan ka na mukha kang pera, iniisipan ka na lumalaki na yung ulo mo, ginagawa mo pa rin para sa pamilya mo. Iba yung usapan na ganun. Pag usapang pamilya, walang makakahigit talaga. Wala. Lahat ng kapa na pwede mong isuot para maging superhero ka, na magkaroon ka ng superpowers, gagawin mo. Kahit buhay pa yung kapalit. Oo. Kaya kong gawin yun. Dahil alam ko sa sarili ko na mawala man ako dito sa mundong ibabaw. Alam ko meron akong itinanim na maganda. Na kapag ka tumubo, maaalala ng kung sino-sino pa. Na minsan naging magandang bahagi. Oras, minuto, na nakasama nila ako. At nakilala nila ako. Yun lang. Na-speechless din ako dun. No? Sobrang lalim nung bagay na yun. Lalo pag-usapang pamilya talaga. Diyan tayo mahina eh. Yun ang weakness natin lahat. Katulad sabi ko kanina, gagawin mo lahat ng mga bagay na yun. At ito naman, Noel, no? Nanonood ngayon yung pamilya mo, yung anak mo. I think pwede niyang balikan to in the next few years. Yung asawa mo, Oo. yung mga anak mo, mapapanood to. Ano yung sasabihin mo sa kanila? Una sa lahat, syempre, alam ko na proud kayo sa akin. Alam ko na ito ako. Asawa, ama, na lahat gagawin para sa inyo. Na sobra kayong mahal na mahal. Grabe yung kwento. Ang hirap. Sobrang hirap nun. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap mapakinggan. Ang daling pakinggan. Pero yung pinagdaanan, napakahirap. Napakasakit din. Marami. I'm sure marami pang ibang kwento. Marami. Na talagang, alam mo yun, tumagos talaga sa puso mo. Marami. Naapektuhan nga. Ang daming basher po. Ang dami rin nakaka-appreciate. And pagdating ng araw, ayun yung number one na hindi mapapantayan. Yung legacy nagawa mo para sa'yo, para sa pamilya mo, para sa mga taong napasaya mo. And I think mas maraming taong napasaya kaysa sa nambash. Sa bagay na yun, wala na tayong hindi na natin marerate yun kung sino yung mas marami sa kanila. Totoo yun. Basta ako, kung saan kayo masaya, dun tayo. Mahal nyo man ako hindi, dun tayo. Tama. Wala magbabago, hanggat kaya ko, magbibigay ako ng kasiyahan. Gagawin ko kung ano yung gusto ko, kung ano yung nasa puso ko. Ito lang ako. Si Tito Noel, Green Soldier na nakilala ninyo. Hindi lang ninyo, kundi lahat ng taong naniniwala sa pamamaraan ko. Grabe. Bigat sobra sa akin. Tito Noel, diba? Sabi mo nga kanina, ang dami mong napagdaanan, ang dami mong na-realize, no? Ano naman yung move mo ngayon sa mga natutunan mo after that? Ano naman yung ginagawa mong hakbang ngayon? Since nalaman mo na may mga tao talaga syempre na I mean, 'di ba, may mga tao na hindi talaga syempre kumbaga nagustuhan yung ginawa mo rin before.
No? And may mga tao ka rin natulungan na hindi na rin na-appreciate yung mga ginawa mo or tiyatanong ibang tao. Green Soldier ba talaga? May mga natulungan din yan. Ano naman yung move mo ngayon? Saan ka nakapokus ngayon? Saan papunta ang Green Soldier or Tito Noel? Sa totoo lang, for now, wala akong ibang focus kundi sa pamilya ko. Kasi tapos na ako eh. Hindi naman tapos. Nasimulan ko ng tumulong kung kani-kanino. Nasimulan ko ng ibuhos para sa pamilya ko. Na ngayon syempre, hindi ko magawang tulungan yun sila ulit. At kung sino-sino pa dahil wala rin ako may tulong. Sa oras na to. Aminin natin yung humina talaga. Diba? Literal. Hindi naman siya literally na humina. Nawala. Hindi naman totally nawala eh. Hindi siya totally nawala. Nagkaroon lang ng punto na siguro kailangan mo ring mag-isip ng bagong tirada sa buhay kung paano mo bubuhayin yung Bagong pamilya diskarte. mo. Mismo. At ano naman yung diskarte na yan? Ayun. Yung kinakain mo. Ang sarap. Sobrang sarap nito. Yan. So, ano to? Ayan, nasarap pala natin. Pastillas made with love by Yan ang- Tito Hugs. Ba't Tito Hugs? Tita pala to. Tito Noel and Tita Hags. Si Tita Hugs. Oo, yung Oo nga. asawa ko. Yan ang pinaka-goal namin ngayon. Ang makapaghatid naman ng masarap na produkto. Ang sarap. Bagay na pinapangarap namin na makilala at mahalin din ng mga tao. Yan. Ang sarap eh. Yan. So anytime, pag gusto ka nila maalala, Oo naman. pwede nilang bilhin to. Oo. Siyempre, matitikman din ng lahat yan. Inaayos lang namin ng maayos. Talaga. So ito, pwedeng mabili to pag pumasyal sila sa'yo sa Baguio. May page tayo kung saan nila pwedeng orderin yan. Yan. So personally, ginagawa to ng asawa mo. Naming dalawa. Kayong dalawa. At sa susunod, magkakaroon na kami hoping ng production area. Wow. So doon nagagawin to, itong pastillas na to. Oo. And ayun may iba-iba siyang flavor. Marami. Galing. 5 flavors meron tayo for now. Ayun, naging bentahan na eh, no? Oo. Hindi, pero I mean, ito yung move mo ngayon eh. Sabi mo nga kanina, hindi naman habang buhay. Sikat ka hindi habang buhay. Tama. Doon ka lang aasa sa pagiging ganun. Tama. So ngayon, ito yung move mo na dumiskarte rin sa ibang bagay. Kung ano yung kaya niyong gawin. Tama. At ito yung kaya niyong gawin ngayon. Ito yung kaya kong gawin Ang galing. sa ngayon. Kasi marami pa akong iniisip na paraan kung paano ko matutulungan yung asawa ko. Kasi sa totoo lang, ito idea to ng asawa ko eh. Idea niya to. So nagtutulungan din talaga kayo ngayon. Lahat ibinibigay ko, binubuhos ko sa kanya simula nung nakita ko kung paano niya ginawa, kung gaano niya kahirap minasa, binilog, magpa-order, ibenta. Yung proseso nakita mo lahat. Sa totoo lang, nakita ko yun nung umpisa. Pero wala akong pakialam. Bakit? Umabot sa punto na wala kang pakialam talaga. Nakikita mo namang ginagawa lahat yan. Hindi naman siya 100% na walang pakialam. Oo, kasi Alam mo siyempre kasama mo siyang alam mo yung punto na siyempre lalaki ka, ikaw kumikita ka eh. Na siya sa bahay lang dapat na nag-aalaga ng ganto, ganyan, ng anak ko, which is mali pala. Maling-mali. Maling-mali sa pagkakataon na kung ano yung kaya ng babae, kaya din ng lalaki. Kung ano yung kaya ng lalaki, kaya din ng babae. equally. Dapat ganun talaga. So binigyan nyo yung chance ng bawat isa na makapagtulungan, makagawa rin ng part ninyo. Hindi ko siya binigyan ng chance. Binuhos ko lahat ng pagkakataon para sa kanya, para ipakita niya kung anong meron siya na magagawa, maitutulong sa pamilya namin na binubuo. Kasi lahat ng to, pare-parehas, lahat ng paghihirap ko, lahat ng paghihirap niya, alam ko na ito para sa aming pamilya. Kaya binuhos ko. Kaya sa lahat po ng mag-asawa dyan, Yun. kapag meron po kayong iniisip, lalo na yung babae, kapag meron kang iniisip na diskarte para sa pamilya ninyo,
munting negosyo o ano man yan, huwag kayong matatakot sumubok at wag kang matatakot humingi ng suporta I agree. sa asawa mo. Agree ako dyan. Sigurado na papakinggan din ng asawa ko to. Sobrang agree ako dyan. Pwede kayo magtulungan. Pwede nyo gawin. Pwede. Kung ano yung kaya mo, yun yung gawin mo. Vice versa diba? Totoo. And iba yung power nun. Pag dalawa kayo na nagtutulungan. Ibang-iba. Diba? Ibang-iba. Lately ko lang nalaman yun. Kung dati ko pa pala ginawa, mas masaya ang buhay. Naakala ko lahat kaya ko. Oo, sabihin na natin na lalaki tayo, kaya natin yun. Obligado, obligasyon natin yun. Pero iba pala kapag binigyan mo ng pagkakataong gumawa, kumilos sa babae. Seryoso. Ang sarap. Alam mo yung natutuwa ka na kaya niyang bilhin yung sarili niyang gusto sa pamamaraan na kung anong meron siya. Tama. Na hindi nahihingi sa atin. Malaking bagay yun, siyempre. Siya rin, Diba? nagkakaroon ng sa sarili niya. Diba? Isa pa, Believe sa sarili niya. confident Yun. sa ginagawa nila. At tayong mga lalaki, kailangan din natin silang suportahan. Kasi the more na kinukulong natin yung mga asawa natin sa bahay para mag-asikaso ng mga anak natin, mag-alaga ng kung ano-ano, gawaing bahay o anuman, parang pinuputol natin yung layan nila. Tama. Lahat tayo kaya natin yan. And we encourage everyone. Kaya kung kayo, tayo mga lalaki, kung may gustong gawin yung pamilya natin, yung asawa natin, diskarte, suportahan natin kasi maniwala kayo sa akin, ang sarap sa feeling. Sobra. Kaya salamat. Binulat mo yung mata ko na hindi lahat kaya ko lang. Kasi lahat kaya mo din. Wala na. Pinabagsak na yung luha ko dun. Solid, no? Sobrang solid nun. Kasi naramdaman ko lahat. Kaya sa lahat ng manonood mo, sa lahat ng makakapanood po nito, pasensya na ako naging madrama, masaya. Iba yung mukha na pinakita sa atin ngayon ni Greenman. Madrama, masaya, malungkot, o anuman. May pagmamahal. Lahat yan galing dito. Lahat yan lumabas sa bibig ko na nanggaling dito. Hindi lang dito. Sarap. Alam nyo, ilang episode na tong TWPS, no? Pero isa to sa episode talaga na pag nagsisimula kami ng episode na to, no? Hinahayaan ko talaga magsalita yung mga taong umuupo dito. Ipakita yung side nila na masaya, malungkot, walang script. Wala talaga. Dito ko naramdaman yung Tito Noel na yung siya talaga. As human being talaga. Tao. Walang persona, walang karakter. Tao. Pag nagko-comment tayo, pag nagla-like tayo, nagbibigay tayo ng magandang komento, hindi naman yung character yung nagre-receive dun eh. Yung tao mismo. At yun hindi naman naiisip natin. Diba? Minsan nagbibigay tayo ng comment, hindi natin iniisip yun eh. Na in character lang yan, vlog yan. Dahil yung mga tao, alam nila. Yung sarili lang nila. Yung emotion na lang nila na sarili. Diba? At yun naman yung nakakabilib. Lalo sa mga tao na ganito, na mga komedyante, na kailangan, minsan nagtataka tayo, nakapagsalita sila ng mga ganito, hindi magandang biro or hindi maganda sa pandinig natin. Pero yung dulo pa rin ng pagpapasaya. Depende na lang kung paano mo i-receive yung paano mo unawain yan. tatanggapin. Paano mo unawain, paano mo tatanggapin, tama eh. At yan naman, Tito Noel, ano na yung mga masasabi mo sa mga tao na hindi lang naman sa mime industry, hindi lang sa mga komedyante, yung mga tao na parang hindi nababalidate yung feelings nila dahil kala nila wala nakakaintindi sila sa kanila ibang tao. Ay masasabi mo para sa mga tao na yun, na ngayon nag-i-struggle din at hinahanap din yung sarili nila na maging masaya, na magpatuloy. Sa totoo lang, kung ano yung nararamdaman mo, ilabas mo lang. Huwag mo itago.
Huwag ka mawalan ng kumpiyansa sa sarili mo. Kasi lahat ng bagay, ikaw rin mismo ang gagawa. Hindi kung sino. Huwag mong kakalimutan na tayo ang gumagawa ng mundo natin. Hindi yung ibang tao. Ikaw ang may hawak ng mundo mo. Hindi yung may mundo na may mundo. Yun lang. Sobrang tago sa puso. Kailangan mo lahat eh. Isipin mo na lang, gumawa ka ng sarili mong paraan kung paano ka magiging masaya sa sarili mong pamamaraan. Tama. Ganda na. Grabe tong episode na to. One of talagang emotional ako, yung guest ko. Hindi ko akalain na ganito. Ang akala ko talaga, tawanan lang kami ni Tito Noel. Alam mo, masaya lang. Kasi masayang tao to eh. Oo naman. Diba? Kahit off-cam po talaga, yan katulad ganina nagka-banding kami. Kumbaga, ang saya. Off-cam, on-cam, masaya kami. Nararamdaman namin yung raw ni Tito Noel dito. Diba? Kasi, itong pananalita ko ngayon, itong sinasabi ko ngayon, itong mga binibigkas kong mga salita, galing sa puso. Sobrang ramdam mo. Kung sino man tao na makakapanood nito na hindi ninyo nararamdaman kung ano yung mga pinapahiwatig ko at pinararating ko, pasensya na, pero problema nyo na po. Totoo yun. Pero ito, sobrang galing puso to. Walang kulay green ngayon dito. Ito talaga yun. Pwede bang magpasalamat? Ayun, lahat ng mga gusto mong batiin o pasalamatan dito, Noel, syempre. Yun. Game. So yun, mga pamangkin, gustong gusto kong magpasalamat po sa inyo talaga. Lalo na sa mga noon pa na nagmamahal, sumusuporta po kay Tito Noel Green Soldier po. Sa lahat po ng nakasuporta, nagmamahal, at patuloy na nagmamahal, maraming salamat po. Wala po akong ibang hangad, kundi magbigay lang po ng simpleng kasiyahan sa simpleng pamamaraan na meron po ako. Salamat po sa mga taong nakaka-appreciate. Yun lang po. Ako, Tito Noel, sobrang na-appreciate ka namin. Marami kang napasayang Pilipino. Personal man, online man. At gusto kong talaga magpasalamat sa'yo. Ako na yung nagpapasalamat sa'yo para sa kanila. Salamat. Nakakatuwa na despite na syempre, yan talaga may downfall eh. Pinapakita mo bumabangon ka ngayon. At ang daming tao na kala kasi nila kumbaga lagi lang masaya eh, diba? Pero hindi nila alam. Yung bawat tao talaga may dinadamdam. Kahit ano man yung dinadamdam mo, ano man bigat ng mga bighati o pinagdadaanan mo sa buhay mo, piliin pa rin natin maging masaya kahit sa simpleng pamamaraan lang. Higit sa lahat, patuloy tayong maging mabuti sa ating kapwa. At ayun, para sa akin, successful ka sa mission na nagawa mo, Tito Noel. Hindi man lahat naging masaya, may ilan na hindi. Pero para sa akin, naging successful si Tito Noel doon. Hindi kaya madali magpasaya doon sa gitna ng initan ng arawan ng ulan. Di ba? Hindi madali. Hindi madali talaga. At di rin madali na magpasaya nang ikaw malungkot ka. Kaya para sa akin, naging successful ka na. Salamat. At syempre, ayun, maraming salamat Tito Noel sa usapan na to. Maraming salamat din sa iyo, sa kanila, at sa iba pa. Maraming salamat sa pagkakataon. Yun. Maraming salamat sa mga nakatapos ng episode na to. Alam ko tumatakbo yung oras namin Tito Noel. Sabi nga namin kanina, saglit lang usapan na to. Pero halos 1 oras na to kung nakikinig ka ngayon sa podcast na to, natapos mo to. Sabi na yung saglit na, sabi ko, Tito Noel, gawin lang natin kung ano yung kwento, anong gusto natin pag-usapan dito. Ma-inspire natin ibang tao, makita nila kung ano yung katotohanan. No? And ito nangyayari na ngayon. Grabe, ako, wala na rin po akong boses sa totoo lang, pero sabi ko nga yung mission natin dito sa Talk with Papa Sundot or TWPS, no? Makita na ibang tao, may mga kapanood nito eh.
na nasa same kalagayan ni Tito Noel. At ito yung tao na nagpapatunay na laban lang sa buhay. Mismo. Habang may buhay, laban sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Yun, napakaganda nun. Ayun, once again, Tito Noel, maraming salamat. Thank you. Ang dami ko natutunan sa usapan na to. Alam kong kulang pa to. Napakadami pang usapan. Kulang pa to. At kami dito sa Cray TV, syempre maraming salamat sa Cray TV para maging possible tong usapan na to. Hindi ko alam kung ilan yung taong marireach out ng usapan nito, but I hope and I pray, 'di ba, na maramdaman nila kung ano yung gusto nating iparating sa kanila dito sa usapan na to. Ayun, maraming salamat sa Cray TV. At syempre, dito pa rin tayo sa masterclass na ito, na ginagawa namin dito. At I believe na hindi lang kumbaga, tinadhana talagang magkita tayo ngayon, Tito Noel, di ba? Hindi aksidente to, na may i-share ni Tito Noel to. Tusok. Tusok sa puso. Sobra. Ayun, once again, maraming salamat sa mga nanonood dito sa TWPS. It's another episode. At syempre, ayan, kung natapos mo to sa mga nakikinig yan, na mga nagda-drive dito, Noel, dami nakikinig sa atin sa Spotify, no? At syempre, ayan, sa YouTube, sa Facebook. So, maraming salamat and I hope na marami kayong natutunan dito, na blessed din kayo sa usapan na to. At ilagay natin sa puso't isip yung mga narinig natin, no? Kumbaga, isipin din natin kung sa buhay natin paano sa atin mangyari yung mga ganung bagay. Tayo nandun sa kalagayan na yun. Ayun. So once again, ayan, don't forget to like and subscribe, no, sa ating YouTube channel. At yan, syempre, maraming salamat ulit, Tito Noel. Sa amin mo pinagkatiwala istorya na to. Hindi ko akalain na sa oras na to, sa ganito, it's around 2 a.m. or 3 a.m. Pero ito, kami ni Tito Noel nagkikwento ba ng ganito, di ba? So I hope na ma-appreciate nito si Tito Noel. So, supportahan natin yung pastillas na to, no? Saan ba to mabibili pala bago tayo magtapos? Ayan. Malapit na rin siyang lumabas sa market. Ayusin lang natin lahat. Ayun. Ayan, sa mga grocery, sa mga For the meantime, baka pwede nilang kunin to eh. For the meantime, dito muna. Ayan. Sa page natin. Ayan, sa page natin, sa page ni Tito Noel, syempre, flash natin yan. Ayan. Pwede kayo mag-order dyan. Unlimited dyan eh, papaship nila or pwedeng, kung mapasyal ka ng Baguio, no? Oo. For sure meron to. Pwedeng mawala tong ano na to. Ayan, pastillas, no? Na made with love. Oo naman. By Tita Hugs. Ayan. Oo. So, ilang piraso ang isang ganito? Almost? Siguro... Tansya lang kasi 150 grams eh, Oh, no? basta 150 grams siya. Siguro mga more or less 32 pieces. Dami na rin. Oo. Napakamurang halaga. I think yung presyo, hindi pa namin masabi ngayon. Depende doon, syempre. Depende. Kung saan naka-area yan. Syempre, may mga shipping fee tayo dyan. So, kung pupunta kayo ng Baguio, but for sure, no, affordable at talagang masarap. Mismo. And made with love. Love. Yun. Yun ang importante doon eh. So yeah, once again, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. And syempre, stream nyo na lang kami sa Spotify, Talk with Papa Sundot or TWPS para sa mga nagda-drive, naglalaba, nagtatrabaho ngayon, naririnig itong usapan na to at tumutulo na rin yung mga luha nyo. Sigurado, no? So ayun, stream nyo tayo dyan. At syempre, kita-kits ulit sa next episode. Maraming salamat. God bless everyone. Oh, sorry medyo naluwa ako bigla. Iba kasi yung bata may cancer, may HIV. Yan yung mga primary tinutulungan ng JCI Makati. How can this child karoon ng ganitong pinaglalaban at an early age? Sorry Kasi yung pinagdadaanan talaga nila, mas mabigat pa sa pinagdadaanan natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan na lang yun eh. Bata to eh. Si JCI Makati has been very ito yung weak spot natin.